Amen. Purihin ang Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga kapatiran po natin sa Living Water Baptist Church, magandang umaga po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sapagkat napaka-understanding po ninyo na ngayong umagang ito ay nandirito po ako sa Victory Fundamental Baptist Church. So kaya katulad po nung ilan sa ipinaalala ko, maging sa Living Water, makasanayan po natin sapagkat ang inaalala po natin ngayon ay dakilang katotohanan patungkol sa Kristyanismo. Kaya huwag niyo pong isasama sa bakasyon ang araw ng pag-alala ng pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. So, yun po ay matututunan po natin. Ano po? So, outing is good, but if your outing will put you out of the will of God, that is not good. So kaya yun po ay paalala ng nagmamahal na pastor sapagkat titiyakin ko po na sa puso ng Diyos medyo magiging magiging isang bagay na pwedeng parang sakit pa rin sa kanya kasi hindi biro yung sakripisyo niya eh. Ang mahal na araw, ang inaalala po natin yung pong sakit, hirap, pagdurusa na ginawa ng Panginoon habang nagpapakasaya ang napakarami, di po ba? So a good time and opportunity to somehow, yes, have time for your family but make sure not to the point na pati yung Sunday po ay kukunin po natin. So kung meron mang hindi nakakaunawa sa gusto ko pong sabihin o sa damdamin ko po sa pinapaalala ko sa inyo, hindi po ako hihingi ng paumanhin because I believe what I am saying is right. Diba? So, mahal ko po ang Diyos, ayoko po siyang nasasaktan. Hanggat maaari po, ang talagang tibok ng puso ko sa lahat ng ginawa niya para sa atin, mga kapatid, kaya ho tayo ligtas ngayon dahil sa ginawa niyang paghihirap. Kaya ho, paalala po yan, mga taga-Victory, yung mga bakanting upuan na yan, dapat hindi bakante yan. Pagka po ganitong pagkakataon, at kung sakali mang dyan po sa Living Water, may mga bakanting lote rin po dyan, mga kapatid. So, yun po ay isang bagay na okay na po ngayon. Basta ang mahalaga lang po, sa paalalang ito, matutunan po natin. Okay? So, yung mga kapatiran natin sa Japan, shout out sa inyong lahat dyan, sa panguna ni Pastor Mark J. At kanina natuwa ako, nakita ko sila Brother Michael, Brother Michael. So, laging masaya kapag nakakasama po natin sila. Kaya, thank you so much. At naalala ko yun yung mga panahong magkakasama tayo dito. Kaya, i-encourage ako. At actually po, yung decision kung saan ako ngayong umaga ay hindi po madali. Pero dahil nga po sa talagang isang kumbaga pagnanais na maka-encourage po mga kapatid. Kaya I am always trying my best na mabigyan po ng pansin yung parehong kalagayan po sa ministeryo po natin. Okay, this morning I believe handa na po ang lahat para sa message. At katulad ng paalala ko po sa Living Water, ang tama po, ang mga Kristiyano may dalang Biblia. Amen? At ang cellphone po, titiisin nyo yan. Isa't kalahating oras, 2 oras lang na magtitiis kayong wala mo ng cellphone para walang aagaw ng atensyon nyo po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 15, and this morning, I would like to request all of you to stand up, and I would like to share the message of the Lord I entitled, We Are Not Miserable. We are not miserable. Ang konteksto, sa usapang Kristiyano, ang mga Kristiyano ay hindi kahabag-habag. Ang mga Kristiyano ay hindi kaawa-awa. Ang mga Kristiyano ay hindi miserable. Kung bakit, isasalaysay ko sa inyo. Amen? Ibabahagi ko po ngayong umaga. We are not miserable. Just one verse. 1 Corinthians chapter 15, verse number 19, and I would like to request the congregation sa Living Water, sa lahat ng lugar na kinaroroonan po ninyo, ngayon po dito sa Victory, let me request all of you to please read our text. Isang talata lang naman po yan. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Kung handa na po, let me know by saying amen. Amen. Everybody please, ready, begin. Si Apostol Pablo po ang sumulat.
Sa madaling sabi, Kristiyano po ang nagsasalita. He is speaking sa bahagi po ng Kristyanismo. At ang sabi po ni Apostol Pablo, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Let us pray. Dakilang Diyos, gabayan mo po kami para sa liwanag sa talatang ito na kung hindi po namin mauunawaan, ay po pwedeng makakonfuse sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa presensya ng bawat isa at lalong salamat sa katiyakan ng presensya mo sa aming kalagitnaan. And this morning, Lord, I would like to again commit myself to you. Help me, O God. Empower me, O Lord. Ikaw po ang siyang patuloy na magbigay po sa akin ng sapat na karunungan, gabay para po sa aking pangangaral na ito. And may you encourage and challenge your children, Heavenly Father. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Ang 1 Corinthians chapter 15, sa ilang pagkakataon na nabanggit ko po sa inyo, I can say, ito po ay loaded chapter. Loaded chapter sapagkat kung ang pag-uusapan natin mga importanteng bagay at katotohanan sa mga pangyayari at kaganapan sa mundo, particularly sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ang nakasaad dito po sa chapter na ito. Now, si Apostle Pablo po, just for you to understand the context, he is actually confronting those people na tumatanggi po sa doktrina o aral ng resurrection. At dahil po dito mga kapatid, kung titignan po ninyo, particularly yung pong mga relihiyon nung panahon ng ating Panginoon, upang maitanggi po ang pagkabuhay na maguli, gumawa po sila ng mga kwento. Now sa kanila pong paniniwala, walang resurrection. And this is exactly what the Apostle Paul is discussing. Ito yung kanyang idinidiscuss sa kanila. Ito yung kanyang pinapagtitibay sa kanila. Kaya ang punto ni Apostol Pablo, kung hindi totoo ang resurrection, lalabas, hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon. At yun po ang maliwanag na laman ng ating pong talata. Na kung tayo sa usaping pananampalataya, tatanggapin natin na si Jesus Christ ay hindi nabuhay na maguli, ang lalabas ngayon, parang napakakahabag-habag naman natin. Napaka-miserable ng katayuan natin. Pero mga kapatid, mga minamahal, I would like all of you to know, Christians, we are not miserable. And I would like to share important things in this message. Dito po sa mensaheng ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga importanteng bagay. We are not miserable because our Savior is risen. Amen? Hindi tayo miserable kasi yung tagapagligtas natin nagbangong muli. Siya po ay muling nabuhay, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sinasabi dito po sa chapter na ito. Ito po ay may mga proofs, meron pong mga katibayan. Ang sabi po ng verse number 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, that which I how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Amen? That is the opening of the Apostle Paul in this chapter. And you know what? Hindi lang niya basta sinabi yan, kundi ipinunto po niya ang mga pruweba. Ang sabi ng verse number 5, and that he was seen of Cephas, then of the 12, after that he was seen of above 5,000 brethren, 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. And after that, he was seen of James, then of all the apostles. And last of all, he was seen of me also, as one born out of due time.
we can see in this chapter how the Apostle Paul emphasized, particularly to the believers at Corinth, na ang ating tagapagligtas, na ang Panginoong Jesus ay hindi nanatiling patay. Amen? Alam niyo po, ito yung isang bagay na may kukonsider kung napakalaking advantage sa usapang Kristyanismo. Because all founders of religion, lahat sila namatay at sasabihin ko po sa inyo, hanggang ngayon, patay pa rin. Pero ang founder ng Christianity, ang ating Panginoon Kristo, malinaw po na yes, He died, siya po'y namatay, but praise God, on the third day, siya po'y nagbangong muli. Kaya ngayon po, ang ginagawa natin, pag-alala, paggunita po, hindi po tayo kailanman naniniwala na siya po taon-taon namamatay. At huwag kang maliligo kapag ganitong araw dahil patay pa siya. At kung ano-ano pang mga masasabi po nating nakapaloob naniniwala. What I would like all of you to consider as your encouragement is the fact that our Savior is risen from the dead. Siya po'y nabuhay na mag-uli. Kaya huwag tayong aakto na parang miserable tayo, na parang kawawa tayo. Huwag tayong aasta na parang tayo po ay api, parang tayo po ay kawawa. Mga kapatid, paalala lang, we serve our risen Savior. Tayo po'y naglilingkod sa Diyos na buhay. Kaya kung may worship tayo, kung may mga ginagawa po tayo, at dapat maging conscious po tayo na sa usapang takbo at lakad natin bilang Kristiyano, nawa makita, mapatunayan na tayo po ay may Diyos na buhay. Amen? Ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. Ang dami-dami pong mga appearances na ginawa po niya nung siya po'y nagbangong muli. At yun po ang mga nagpapatotoo na siya'y nabuhay na maguli. Isang napakagandang bagay din na makita natin na ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa Kanya. Jesus Christ conquered death. Amen? Kanyang napagtagumpayan ng kamatayan. Oo, binayaran niya ang ating kasalanan. Opo, siya'y nagdusa. Siya po'y nagpakasakit. Mga kapatid, opo, siya'y namatay. But listen, huwag niyong tatapusin doon sa idea na siya'y namatay lamang. Dapat tayo po ay magkaroon ng masasabi po nating lakas at tibay sa katotohanan na siya'y hindi na natiling patay sapagkat siya'y nabuhay na maguli at siya'y buhay kailan pa man. Amen? Ang sabi nga po nung isang awitin, di ba? Naniniwala ako na siya'y buhay sapagkat buhay siya sa aking puso. Kaya nga, mga kapatid, hindi bagay sa mga Kristiyano ang parang nasa funeral service. Opo. Pagka tayo po ay nasa mga gawain po ng Panginoon, iparamdam naman natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, buhay na Diyos. Masagwa naman pong buhay siya, ang worship natin walang kabuhay-buhay, mga kapatid. Hindi naman po yata maganda na buhay ang pinaglilingkuran natin, pero tayo po ay papatay-patay sa ating buhay paglilingkod. Mga kapatid, mga minamahal, higit kanino pa man, sa usapang sigla, sa usapang excitement, sa usapang saya, ang mga Kristiyano ang dapat karamdaman at kakitaan ng masayang bagay sa usapang paglilingkod, masayang buhay sa usapang paglilingkod sapagkat buhay ang ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng talata, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Pero sa context na kundi siya nabuhay na maguli. Ang punto, siya'y nabuhay na maguli. Therefore, we are not miserable. Mga kapatid, because our Savior is risen. Number 2, because our stand is right. The reason why we are not miserable, because our stand, I mean our belief, yung ating pananampalataya, yung ating paninindigan, yung ating tinatayuan,
tama, mga kapatid, sapagkat tayo po sa usapang Biblia, ang mga Kristiyano po ang may tamang paniniwala na ang ating Diyos ay Diyos na buhay, na ang ating tagapagligtas ay nabuhay na mag-uli, at ang ating beliefs, mga kapatid, ay mapangahawakan sapagkat yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Amen? Kapag pinag-usapan ng gospel, ang Kristiyano ang dapat merong pure gospel. Ang Kristiyano ang dapat may hawak na tamang ebanghelyo. At tinalakay po yan ni Apostol Pablo. Sabi niya, ito yung aking tinanggap, ito yung aking sinampalatayanan. Ano raw po yun? Na sa kasulatan, sa sinasabi ng banal na kasulatan, na siya ay namatay, siya ay nalibing ayon sa kasulatan, at nung ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Kaya nga mga kapatid, dahil dito ligtas tayo, if you keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Amen? Do you really believe that Jesus Christ is alive? Mga kapatid, pinananampalatayanan ba natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo? Naniniwala ba kayo na ang kaligtasan na totoo, ang kaligtasang tatayo, ang kaligtasan na masasabi nating ayon sa sinasabi ng Panginoon? Hindi sa ginawa natin, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa bawat isa sa atin. Amen? Are you saved today? Yun ang ating panghawakan. Our stand is right. Because our Savior is risen. Our salvation is right. Sapagkat yan po ang itinuturo sa banal na kasulatan. Marami pong mga grupo o kalipunan na nagkiklaim na sila po'y Kristiyano, but the problem is, ang Kristyanismo sa tamang konsepto nito, nakatungtong sa tamang pundasyon, at ang pundasyon ng lahat ng paniniwala natin ay kung ano ang sinabi sa banal na kasulatan. And I am telling you, mga kapatid, the reason why I believe that I am saved, it is not because of myself, it is because of the promise of God sa kanyang salita na sa pananampalataya ko kay Jesus Christ na namatay, nalibing at muling nabuhay, dahil dito ligtas po tayo. Amen? Mga kapatid, we are not miserable because our Savior is risen. We are not miserable because our stand is right. And I am telling you this morning, we are not miserable because our striving is reasonable. Yung ginagawa nating sipag, yung sigasig natin, yung pagbibigay natin ng oras, yung pagpapagod natin, yung pagtuturo nyo sa mga bata, yung pong pagbibilad nyo sa init ng araw, yung eagerness po ninyo, yung enthusiasm po ninyo, yung todo-todo bigay na paglilingkod ninyo, reasonable yan sapagkat ang pinaglilingkuran natin, buhay na Diyos. Amen? Nakakalungkot kung tayo po magsusugat-sugat pa ng katawan, pero si Baal naman pala ang ating pong inaalayan. Bakit? Wala pong magagawa si Baal, sapagkat si Baal po ay patay. Mga kapatid, hindi tunay na Diyos. But Christians, I want you to know that the reason why it is but right for us to strive, let us give our best to Him, because it is but reasonable. Ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Kaya po yung pag-alala natin sa pagbuhay na maguli, yan po ay dapat nagpapatibay ng ating buhay pananampalataya. Kaya nga, sabi ko, lahat ng oras natin, yung service natin, every services na nire-render natin, every service, na nire-render natin sa Panginoon, hindi siya mawawala ng kabuluhan eh. So reasonable po yan. So our Savior is risen. Our stand is right. Ang lino po, alam nyo, I can say na ang chapter 15 ng 1 Corinthians, doctrinal chapter ito eh. Hindi pwedeng mali ang gospel, mga kapatid. Hindi po pwedeng mali ang kinikilala mong tagapagligtas. At dapat meron kang clear idea. Remember my outline here in this chapter, di ba? Sabi ko nga, our gospel is accurate. Yan ang unang bahagi ng 1 Corinthians chapter 15.
And then our great Savior is alive. Yan ang nasa bandang gitna po ng 1 Corinthians chapter 15. And you know what? Our glorification is assured. Di ba? Yan naman po yung nasa bandang hulihan po, mga kapatid. Na ang ebanghelyo natin ay tama, accurate po yan. Na ang ating dakilang tagapagligtas ay buhay, proven po yan. Na ang glorification, yung promise na redemption, even of our body, mga kapatid, yan po ay magaganap. Nandito po yan sa salita ng Diyos. Ano pa hahanapin mo? Bakit tatamarin ka pa? Ba't mawawalan ka ng gana? Bakit ka man lalamig? Kung merong pinakamasarap paglingkuran, kung merong pinakamasarap na pag-alayan, kung merong magandang pagbuhusan ng lakas, talino at oras o even our kayamanan, ito po ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. I am telling you this morning, hindi tayo miserable. Sapagkat lahat ng naging pagsisikap natin, reasonable. Yes. Ba't ako magpupuyat? Ba't ako magpapagod? Bakit ako bibiyahe ng malalayo? Ba't ko ilalagay ang sarili ko sa panganib? Bakit ako magsasakripisyo kung wala akong kasiguruhan? Pero alam niyo po, sa katotohanan ng buhay ang Panginoon, sa katotohanan ng tama ang ating paninindigan, tama ang ating pananampalataya, tama lang na nagiging masigasig tayo. Oh, yan ang paborito ng marami sa atin, di po ba? Verse number 58 ng chapter 15. Therefore, beloved brethren, be steadfast, unmovable. Ano ang sabi po? Always abounding in the work of the Lord. Bakit? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, hindi pa reasonable na hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng gawin natin, kaya gagawin natin ng walang panghihinayang. Amen? Ang masakit niyan, mga kapatid, nagpuyat ka, kay Baal pala. Diba? Sinaktan mo katawan mo, nagsakripisyo ka, nagpakasakit ka, nagtiis ka. Samantalang mali pala. Pinitensya ng pinitensya. Pero wala naman sa aral ng Biblia. Wala pala. At pag nalakas ang palo ng humahampas sa'yo, aawayin mo pa. Diba? Yan ngayon ang mga sumikat na mga nakapost sa social media, mga kapatid. Yung bang talagang ang mga mamalo pagka sobrang gulpihan po sila, mga kapatid. Alam nyo, minsan tawa na lang kasi hindi man tayo para manglibak, pero nakakatawa, pero higit sa lahat, nakakaawa. Hindi tayo miserable dahil lahat ng oras na binigay natin, dahil lahat ng paglilingkod na binuhos natin, dahil lahat ng lakas na ibinigay natin, mga kapatid, hindi mawawala ng kabuluhan. Kumbaga, maging masigasig man tayo, maging masikap man tayo, gawin man natin ng lahat, reasonable lang kasi walang matatapon, walang masasayang, because that is the exactly na sinabi ng salita ng Diyos, that our labor will not be in vain. Do you believe that? Kapatid, because our service will be rewarded. Ang reason kung ba't hindi tayo miserable, hindi lang yan mawawala ng kabuluhan, gagantimpalaan pa ng Panginoon yan. Hindi ba? Gagantimpalaan pa ng Panginoon. Hindi ba, mga kapatid, lagi ko pong binabanggit sa inyo. Ako po, very particular, tinitingnan ko rin kung saan kayo mga umuuwi. Yung mga members natin na ang lalayo ng inuuwian pero bumibiyahe, para sa akin, kundi mga sincero to, hindi ito gagawin. Tama po ba? Bakit kailangan mong bibiyahin ng malayo para dumalo? Bakit kailangan mong magbigay ng malaking halaga para sa gawain na hindi ka naman naniniwala na yan na may kabuluhan? Ang ibig ko pong sabihin, kaya ka nagpapagod, kaya ka nagpapakahirap, kasi alam mo, lahat ng serbisyo mo, lahat ng paglilingkod mo, lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan. Ang idea po, hindi lang siya nabaliwala, meron pang gantimpala. Amen? Oh, ang ganda ng rhyme. Lahat ng paglilingkod mo sa Panginoon, hindi mababaliwala, kundi mayroong gantimpala. Mga kapatid, mga minamahal, ginawa na ng Panginoon ang dapat niyang gawin. Sa bahagi natin, anong dapat nating gawin? Yung atin nga pong worship, ang tawag natin service.
Pero yung service na to, pupunta ka lang naman sa church. Uupo ka dyan. Di ba? Service ang tawag dyan eh. Bakit mo pinababayaan ng service? Ba't ang gaang ng tingin mo sa service? Kung naniniwala ka na ang ating tagapagligtas ay nagbangong muli, kung naniniwala ka na ang ating paninindigan ay tama, kung naniniwala kang lahat ng pagsisikap natin reasonable lang, mga kapatid, maniwala ka rin na ang paglilingkod mo gagantimpalaan. Kaya dapat doon tayo maging faithful. Doon tayo maging tapat sa paglilingkod po natin. Mga kapatid, purihin niyo po ako o hindi, ma-appreciate niyo po ako o hindi, hindi po yan ang basis ko. Because I am very much aware that everything na ginagawa ko, I am doing all of these things for God, and I know na lahat ng ginagawa ko, hindi mawawala ng kabuluhan. Yes. Diba? Totoong pagka nagbibigay ka, naging tapat ka sa tithing mo, tapos supportive ka sa mga giving sa church, binibigay mo yung para sa Diyos. Mga kapatid, hindi ka sa tao hahanap ng ganti dyan eh. Pero alam mo na ang Diyos, nakikita niya lahat yan. Ang punto ko naman, bakit ka naman magbubuhos ng lakas? Ba't ka naman magbubuhos ng giving mo? Bakit mo naman gagawin yan kung hindi ka naman naniniwala na nasa katotohanan ka? Ang gusto ko nga pong itanong, mga members, LWBC, BFBC, naniniwala ba kayo nasa katotohanan tayo? Naniniwala po ba tayo na lahat ng ginagawa natin hindi mawawala ng kabuluhan? Actually, kung totoong naniniwala kayo dyan, lalo nyo ako maintindihan kung ba't ko kayo pinapaalalahanan kapag medyo ang mga pagpapasya natin lihis at sablay. Lalo nyo maintindihan kung bakit para sa akin, importante ang bawat serbisyo. Diba? Yun po ang reason kung ba't ini-encourage ko kayo, Kristiyano, sa lahat ba ng ginawa ng Panginoon, yung bubuuin mo lang ang linggo mo, hindi mo pa magagawa sa klase ng Diyos na nagsakripisyo para sa'yo? Naka-aircon pa nga tayo pagka tayo po nagwo-worship. Di ba? Bakit mo lilimitahan ng Diyos? Diyos, pang-umaga ka lang sa akin. Di ba? O Diyos, yung hapon lang po ako. Yung pa namang bubuin ng linggo para sa Diyos na nagbuwis ng buhay para sa atin, yan pa naman hindi pa rin natin kakayanin. Actually po, nung ako'y nagbanggit ng tungkol sa bagay na ito, tuwan-tuwa po ako. You know why? Sapagkat right away, nag-respond ang mga taga-Living Water, mga kapatid. Alam niyo po bang, nung last Sunday, ang taas ng percentage na yung mga umatin ng umaga na umatin din ng hapon. Hindi man ma-perfect yan, pero wag naman sanang ikaw ang dahilan kung ba't hindi na perfect yan. Di ba? Mga kapatid, tanungin niyo ako, kalabisan ba na ang magulang mo, na nagpakahirap, nagpagod, talagang sumakripisyo para makapag-aral. Yun po ba, alangan ba na pasalamatan mo yan? Alangan ba na sundin mo yan? Alangan ba na pahalagahan mo yan? Hindi ba tama lang na pahalagahan mo yung nagpahalaga sa'yo? Hindi ba tama lang na mahalin mo yung nagmahal sa'yo? Hindi ba dapat lingapin mo ang sumakripisyo para sa'yo? Mga kapatid, just try to consider that. My point is very clear na hindi biro ang dinanas ng Panginoon sa ating lahat. Hindi basta-basta yung sakit. Sabi ko nga sa inyo, nasaktan lang gumanti. Isipin niyo po yung sakit na naranasan ng Panginoon. Kung gaganti ang Panginoon, ang dami niyang gagantihan nung time na yon. Sa tindi ng sakit na dinanas niya. But listen, lahat ng dinanas ng Panginoon, yan ay sa iisang layunin. Para maligtas tayo. Kaya yung kabisado nating verse, yung sa example ng humility ng Panginoon, aalala niyo po yan? Yung Philippians 2, verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, anong sabi? Thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Listen to this. And took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself. Ito na po yung emphasis natin. And became obedient unto death, even the death of the cross. Alam nyo, yung sumunod siya hanggang sa punto ng kamatayan, hindi pwedeng binasa mo lang yan. Maintindihan nyo po ang ipinupunto ni Apostol Pablo na kung ang Panginoong Jesus, nung masakit na ang hataw sa kanya, kung sasabihin niyang ayoko na, hindi ko na itutuloy, paano tayo?
na kung nung ipinako po siya at na-realize niya na napakasakit pala at mabibilad ka pa sa init ng araw, nasugatan ng katawan mo, na pinapawisan ka, just try to imagine the pain. Kung naramdaman niyang ganong kahapdi at sinabi niya, ayoko na, hindi ko na itutuloy, paano na tayo? Kung ang sukatan ng pasasalamat mo sa Diyos pagdalo, gaano ang weight? Kung halimbawa ang pagdalo para sa iyo, pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo, tapos ikaw yung Kristiyano na talagang inoorasan at nililimitahan mo ang Diyos sa buhay mo, sabi ko nakapagtataka yan. Para sa akin, medyo questionable yan. I am not saying na pag hindi ka umaaten ng hapon, hindi ka saved. Pero ang sinasabi ko lang, sa tindi ng hirap na dinanas ng Panginoon, sinubok nyo ba na pinag-aralan po yan? At may mga pagkakataon ba na nung nakinig kayo sa 7 last words at may nagbigay ng punto kung gaano katindi ang hirap ng Panginoon, naramdaman nyo po ba kung gaano katindi yung pain na kanyang naranasan at kung gaano kahaba yung paghihirap? In fact, if you will study the Bible, sa Garden of Gethsemane pa lang, meron na siyang emotional struggle, meron na siyang mental struggle, habang naiisip niya kung gaano ang hirap na daranasin niya para sa tao, hindi po ba dumating sa punto na lumuha siya, naggapatak na dugo na po ang lumalabas because of agony. Kaya sa Gethsemane pa lang, mga kapatid, matindi na po ang laban niya. Hanggang sa dinanas po niya ang aktwal na pagpapahirap at pagpapasakit na ginawa ng tao. Yung pong pinangahataw, ngayon yung mga nagpipinitensya, kung ano-ano lang po yung pinangahampas na yan. Kung talagang gusto nating iparamdam at talagang gusto nating maging makatotohanan po yan. Hindi ba? Maliwanag po na yung dulo po niyan, may 49 stripes, na kada gaganyanin, hahatawin mo, kakayurin yan pati laman mo. Ganong katindi ang sakit ng Panginoon. Ikaw pag-attend lang, natitisod ka pa pag pinapaalalahanan ka. Samantalang ang gusto lang naman natin, iparamdam natin sa Diyos, Lord, we appreciate your sacrifices. We appreciate your love. We appreciate what you did para sa amin. And because of that, ang pwede ko lang i-render sa iyo ay ang paglilingkod na po pwede kong magawa para sa iyo. Amen? Init, problema mo? Paano kung may sugat ka? Paano kung sugatan ng katawan mo na ibibilad ka sa init? Layo, problema mo? Sinubok ba nating aralin? Kung mula saan po siya nagpasa ng krus hanggang sa makarating po doon sa Golgotha, mga kapatid, hanggang makarating doon sa Calvary. Ang init eh. Alam mo ba yung oras na bumilad ang katawan niya? Yun po yung katirikan ng araw, mga kapatid. Anong ganti natin? Kristiyano, hindi ka kawawa. Pinagpala tayo. Sobrang blessed natin na yung hirap na dapat tayo, siya ang nagdala para sa atin. Kaya nga sabi ko, ang mga Baptist, hindi po ang nasa ibabaw ng lahat emosyon. Pero dapat naman, ang Baptist, meron ding emosyon. Bakit naman po yung wala tayong damdamin? Maganda rin nararamdaman natin kung ano ang pwedeng maramdaman ng Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay, tapos ang sukli mo sa kanya, kawalan ng katapatan. Ang sukli natin sa kanya, katamaran sa paglilingkod. Ang sukli natin sa kanya, kalamigan sa ating Christian life. Mga kapatid, alangan po ang Panginoon sa ganyang klase ng tugon. Sabi ni Apostle Paul, kung di siya nabuhay na maguli, miserable tayo. But praise God, siya'y nagbangong muli. Kaya ang pinupunto ko sa inyo, Kristiyano, hindi tayo miserable because our Savior is risen. Because our stand is right. Because our striving is reasonable. And our service,
our services is rewarding, will be rewarded. Yan po'y gagantimpalaan. Kaya, mas magandang maramdaman natin ngayon yung 1 Corinthians chapter 15, verse 58, na intindido natin ang weight ng motivation na ito ni Apostol Pablo. Yung pun talagang saan niya itinungtong, saan po niya pinapagtibay. Ito pong motivation na ito, na kaya nga mga kapatid, hindi ba? Kaya nga, ang ibig sabihin, matapos matunayan na ang ebanghelyo natin tama, matapos mapatunayan na ang ating tagapagligtas ay buhay, matapos patunayan na may naghihintay na katubusan maging ng ating katawan, kaya nga, di ba? Yun ang sinasabi niya. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magsitatag, na huwag makikilos, na laging nananagana sa mga gawa ng Panginoon, sapagkat nalalaman natin, amen, na ang lahat ng ating pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Kaya panahon na para ang makita ng mga tao, mga taong pinagpala, mga taong masasaya, mga taong buhay na buhay, sapagkat buhay ang ating Panginoon. So, we are not miserable. Evaluation. Reflection. Kamusta po tayo sa ating service? Yung mga pagbibigay natin, kamusta? Kaya ba talaga ng kalooban mo na ang Panginoon buhay niya ibinigay, tapos yung mga itinuturo ng Bible na ibigay mo hanggang ngayon, hindi mo kayang gawin para sa Kanya? Paalala lang po, mga kapatid, pag-isipan natin. Living Water Baptist Church, Victory Fundamental Baptist Church, gusto ko pong papagtibayin sa inyo ang pinapagtitibay ni Apostol Pablo. We are not miserable. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 19, yung text natin. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Pero nung sabi ng 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Amen? And then yung epekto niya dahil sa pangyayaring namatay siya at muling nabuhay, malinaw po mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin na mga namatay ay mayroon pong katiyakan ng kaligtasan dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus na namatay, nalibing at muling nabuhay. Okay, naniniwala po ba kayo na hindi tayo miserable? Kaya wag yung pagka nagka-problema tayo, parang paso natin ang daigdig. Diba? Wag yung medyo nagipit lang tayo, katitisura na kaagad sa'yo. Yung pagka nakaranas tayo ng konting pagsubok sa buhay, para bang, alam niyo po yun, parang pinakaapi na po tayo sa mundo. Mga kapatid, we are so blessed. Amen? We are so blessed. He saved us. Niligtas po niya tayo. Ano po yung apat na binigyang pansin natin? To emphasize to everyone that we are not miserable. Number 1, our Savior is risen. Number 2, our stand is right. Amen? Number 3, our striving is reasonable. And number 4, our service will be rewarded. Amen? So, kaya yung mga nagtuturo ng mga bata tuwing Sabado, yung pong pinagtitiyagaan niyo, yung mga bata na yan, po pwedeng marurungis po yan, po pwedeng makukulit po yan, magugulo po yan, po pwedeng nasa bilad ka ng initan ng araw, mga kapatid. Pero ang sasabihin ko sa inyo, wala yan sa dinanas ng Panginoon. At ang kagandahan, gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Kaya yung mga nag-iiwan ng ministry, mag-isip-isip po kayo. Diba? Yung binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magpakasigasig, para makapag-ministeryo, tas easily, iniiwanan mo ministeryo mo, pag-isipan nyo pong mabuti yan. Mga kapatid, mga minamahal,
lahat ay aking ibibigay. Dahil sa tuwing iisipin ko ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay, hindi alangan na siya ay aking paglingkuran at ibigay ko ang pinakamainam na paglilingkod sa Kanya. Amen? So kaya ngayong umaga, gawin nating panahon at pagkakataon nito ng pagbubulay-bulay, ng pagninilay-nilay, ng pagsusuri ng ating mga sarili. Deserve ba ng Diyos ang kalamigan ko? Deserve ba ng Diyos ang pagiging maramot ko sa gawain? Deserve ba ng Diyos ang katamaran ko? Deserve ba ng Diyos yung mga limitations na ibinibigay ko sa gagawin at ginagawa ko para sa Kanya? Uulitin ko mga kapatid. Sa panahong ito, sa pagkakataong ito, ang pinakamagandang magagawa po natin, magkaroon tayo ng pagsusuri sa ating mga sarili. Itanong natin, deserve ba ng Diyos ang aking kalamigan? Deserve ba ng Diyos ang aking katamaran? Deserve ba ng Diyos na bigyan ko siya ng limitasyon sa aking buhay? Deserve ba ng Diyos na aking ipagmaramot yung mga bagay na iniutos niya na dapat kong ibigay? Deserve ba ng Diyos na sa umaga lang ako sasamba sa Kanya? Deserve ba ng Diyos na ang aking pong masasabi nating kaisipan ng pagtalikod ay nasa sa buhay ko pa? Deserve ba ng Diyos ang lahat ng yan? Tumayo po tayong lahat. Yumuko po tayong lahat at tumikit. Bakit maraming mga Kristiyano na umaakto na para tayong kawawa? Na para bang ang hirap-hirap ng kalagayan natin dahil Kristiyano tayo? Samantalang ang malinaw sa naiintindihan ko sa Biblia, dapat bilang Kristiyano nakikita natin na napaka-blessed natin. Na tayo ang pinaka-pinagpalang tao sa lupa. Ganun ang dapat takbo ng isip natin. Huwag tayong umakto na parang miserable, kahabag-habag tayo. Hindi para magpalalo, hindi para magmapuri. Pero dapat maramdaman nila na Kristiyano ako, kaya masaya ako, pinagpala ako, napakabuti ng Diyos. Dapat maramdaman nila, buhay ang aking Panginoon. Tama ang aking pananampalataya. Tama ang aking paninindigan. Makadahilanan ang aking pagiging masigasig. At may gantimpala ang lahat ng aking paglilingkod at pagpapagal. Naniniwala po akong ang linaw ng mensahe ngayong umagang ito. Bakit po sa panahong ito parang napakadali para sa tao, sa mga nagsasabing Kristiyano na talikuran ng Diyos, na ilagay sa least consideration ng Diyos sa kanyang buhay, samantalang kung mayroong pinaka-deserving sa pinaka-the best natin, ito po ay ang Diyos. Pagkakataon at panahon for you to humble yourself before the Lord, to pray to God, and ask for forgiveness sa mga nakita natin na hindi deserve ng Diyos. Pero ganun ang nakikita sa buhay natin. Whatever it is, kayo ng Diyos ang magtagpo sa kanyang altar. Ito po yung pagkakataon for you to kneel down, to pray, to talk to God, to ask for His forgiveness, and tell God, Lord, this message is a very good reminder. What a realization. Nakakahiya na ang Diyos na gumawa ng lahat para sa atin. Kasi siya po ang dahilan kung bakit tayo saved. Siya po ang dahilan kung bakit tayo nakakasurvive. Siya po ang nagsusupply ng ating pangangailangan. Siya pong nagbibigay solusyon sa ating mga problema.
Siya po ang reason kung bakit tayo nasusustain. Siya po ang reason ng ating lakas. Siya po ang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng karunungan sa pagharap sa mga laban natin sa buhay. Isang pagkakataon po para sa bawat isa na sa pag-aala-ala natin ng hindi bibirong sakripisyo ng Panginoon. The greatest sacrifice ever is the sacrifice of our Lord Jesus Christ. He suffered so many things. He died on the cross para sa iyo at para sa akin. Dakilang Diyos, salamat po sa nagmamalasakit na hamon at mensahe ng iyong salita. Dakilang Diyos, ang hiling ko po, ang naramdaman itong mga taong ipinagkatiwala mo sa akin ay ang aking pong pag-aasam na huwag kaming maging dahilan ng kirot ng iyong puso. Nawa ang naramdaman po ng iyong mga anak ay ang isang tagapanguna, tagapangalaga na totoong nagmamahal at nagmamalasakit at nagpapahalaga sa amin pong espiritual na buhay. Lord, thank you so much for saving us. Thank you so much for blessing our lives, oh God. Thank you for your everyday protection, everyday provision. Thank you, Lord. Thank you. Malinaw po sa amin ang hamon, malinaw po sa amin ang mensahe. Kaya dakilang Diyos, umaasa po ako na ang message na ito ay nakapenetrate sa puso ng iyong mga anak. Hindi lang sa isip, kundi sa puso at buhay na magiging dahilan upang ito po ay may apply. Igawad mo po, Diyos, ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa. Nawa, lagi na sa puso namin ang pagkilalo sa iyo, pasasalamat sa iyo, sa lahat-lahat, dakilang Diyos. Basbasan at pagpalain mo kami, o aming Ama. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.